Okay, I'm back po. Magandang tanghali po ulit. Okay, sorry. Ipag-aralan natin is all about the truth table. Tsaka yung statement, okay? Car, hello po. Pasensya na kasi nagluto kasi ako ng isda kasi wala kasi magbabandi sa pamangkin ko. Actually, yung mama niya, alam mo na, hindi ko na isasabihin. Okay, truth table po tayo guys ha. Pero, mga basic lang po tayo kasi huwag niyo ako papahirapan. Okay, so basahin na lang po yung nasa background, please, Okay? Aaron, hello po. Sige. Kailangan yung viewers natin, mga 100 lang, guys. Kai, hello po. Carl, Proxy, hello po. Okay, kung naiintindihan mo yung truth table, ito po yung pinaka-meaning niya. Aaron, thank you po sa pag-send na badge po. Salamat. Okay, so nakikita mo may mga table, mga column dyan. Na yun. May symbolic na po para hindi mo na kasi nakakalito. Okay? Yung mga pinaka-meaning, meaning ng truth table. Hindi mo na lang po, okay? Makikita mo, okay? So, kailangan natin ng 100 viewers, okay? Nakapag-lunch na ba? Nakapag-lunch na po kayo. Iba naman yung lunch, iba naman yung dinner. So, sa isang day, sa susunod na day naman po, Martes yan na, i-continue natin yung partial portion of integration. Hindi ko lang natapos kasi nawawalan po ako ng signal. Low natin ko pa sa pag-send ng batch ko. Sige, kailangan ko ng 100 viewers, okay na pa, para makapag-start na tayo. Okay, truth table po tayo guys. Hindi lang yung mga truth table, kailangan may sentence. Alam ko po may inaamin ko talaga, hindi naman ako magaling pagdating sa English, kaya hindi ako best in English eh. Ang pinakaayaw ko lang, gagawa ko ng mga paragraph, yung magagawa ko ng writing, kaya ako nagbati. Pwede naman sana may mga grammar, like example, yung, is, or, tsaka then, pwede yun. Superlative, comparative, pwede yan. Pero yung paggawa ko ng paragraph, may mag-isip-isip ako, ayoko, sakit sa ulo. Yes po, at Ma'am Luna, essay, ay yung pinakaayaw ko, essay, kasi masakit sa ulo. RD, hello po, hello. Pero kasi, pag inaral mo yung talaga about sa truth table, parang kala na gumagawa ka ng sentence. Logic po kasi yan eh. Moody, Quintaro. Kaya po tayo may logic sa buong mundo natin kasi yan ang ginagamit natin sa, Halimbawa, pag nag-lawyer ka, nag-philosophian ka, nagpari ka, kailangan alam mo lahat yung mga logic, yung pinag-aaralan mo. Kaya may truth table yan. May ginagamit mo sa totoong buhay. Like example, kapag nag-teacher ka, kailangan nagamit mo yung mga in philosophy. Logic kasi ang philosophy, di ba? Ano pinagsasabi mo, Mary Ann? Sa amin kasi pag accountant ka, kailangan logical ka. Kaya nga pinag-aaral namin yung truth table eh. Hindi ko naman alam na syunga talaga ako sa truth table. So, ano pinagsasabi nito? For the first time na nasa college po ako, nasa second year college po ako, sabi ko, ano ba yung conscience? Ano ba yung negation? Mahina po ako sa English. Yung lang pala, mat pala yun. Mag-ano ka ng truth false sa amin na nag-college ako, 1-0 sa amin. Depende sa inyo. Pero para sa naman yung answer. Pinagkaiba nga lang yung writing, okay? Okay, start na pa tayo? Tignan ko yung viewers natin. 57, kalahati pa. Umain na ba kayo, guys? Umain na? BS Accountancy po hanggang second year college po. Kung nangangailangan po kayo ng tulong, i-PM niyo ako sa TikTok mag-send po kayo ng G. Alam niyo na yun. Yes, ate. Okay. Tama po kayo, Luna. Kasi kailangan sa teacher, logical ka. Dati po, high-right I. Opo. Nagtuturo din ako ng calculus, pero mga basic nga lang. Ang hirap ng calculus. Yes po, Gen Math Ian. Pero sa aming mathematics sa modern world, nag-college ako. Akala ko mas mahirap ang truth table nilang pala. Sobrang masaya. Magpapalit-palit ka ng 1-0, 1-0. Hindi namin ginagamit yung true at false. Alam mo naman yun, may tamang hinala.
Start na ba guys? Para makapag-ano tayo? 76, wala pa. Ako nga, di pa ako kumakain, pero busog pa ako. Nagkakano kasi ng tiyan ko, nagsusumpong-sumpong, kaya ganun. Paturo pa ng statistics and probability. Hindi pa ako kumukuha ng statistics and probability nung college ako, so yun eh. Since statistics nung nag-high school ako, mga basic lang, pero probability, nag-MMW ako, mga basic lang. Pero pag pinagsama mo yung subject, kompleto na yan eh. Hindi pa ako kumukuha na sa college. Hindi pa ako nakakapag-take na statistics and probability. Sensya na po so yan. Gone. Kulang pa. Anong kulang pa? Ma'am Luna. Pag nag-aral ka ng philosophy, ano yan, logical ka, gano'n. Kaya nga may pinag-aaral ng truth table, gano'n. Rex, sa afternoon po, madali lang po yung calculus pag inaral mo, Ma'am Ching, pero sa mga syunga-syunga, talaga may hirapan. Good afternoon po, Shings. BS Accountancy lang po dyan. Hindi po ako civil engineer. Accountancy lang po ako dati. High-ray I. Madali lang pag inaral mo. Kasi pag calculus, alam mo lahat ng trigo, algebra, tsaka geometry. Importante daw yan. Wala akong maintindihan, Lou. Wala daw maintindihan kasi truth table nga, aaralin niya natin maigi. Thank you po sa pag-send ng badge po kay Lou. Hindi ako nagturo ng statics. Ano yun eh? Physics po yan. Differential equation, wala pa akong differential equation. Tsaka mahirap daw yung differential equation. Hindi pa ako nakapag-NC3 do sa bookkeeping kaya lang. Hindi ko na tinuloy kasi nakapandemya. Nakapandemya kami. So, kung walang pandemya, hindi graduate na po ako ng NC3. May certificate na ako sa TESDA, sa bookkeeping. Kaso nagka-pandemya. So, tumigil muna ako kasi wala akong gana eh. Kasalanan to ni coronavirus. Hindi ka istusiya sa loob po. Paturo naman po ng sinigang ng gabi. De charis. Okay, start na tayo. 134 na. So, ito, intindi mo yung mga table. Ito yung pinaka-meaning ng truth table. A truth table is the device used to determine when a compound statement is true or false. Ito na po yung mga nasa background na. Hindi ako nagtuturo ng dynamics. Mahina po ako sa physics. Okay, patanggalin ko na yung background na. Yan muna tayo. So, start na tayo. Madali lang po kasi ang truth table. Ang hindi na nadadali, nakakalito siya. Kaya gano'n. Yeah. Ayan na. Okay, sa mga nangangailangan ng tulong, mag-PM niyo ako. Ito yung G, okay? Salamat. Alam niyo naman. Okay, so na yan, marang good news po. So, yung pamangkin ko ay nakalabas na po sa hospital. Hindi na po confined. So, congratulations sa pamangkin ko. Salamat. Pero hindi naman kasi kalala yung yung condition. Yes po, MMW po yan, te. MMW po ha. Halim mo sa kanya, gawin mo. Yes po, truth table po tayo. Pero sa amin, nung nag-college ako, hanggang XOR po kami. XOR po kami hanggang na namin. Pero hindi na pinag-aaralan yung condition tsaka by conditional po kasi complicated kasi yan eh. Hinihiga po Ma'am Luna pero nakalabas na po sa ospital. Pero hindi naman siya kagrabe. Ano kayo kukumpay sa ospital lang pala hindi. Kaya tinurukan po ng gamot, Ma'am Luna. Ano po yun? Modus pollen. Ewan ko, hindi ko po lunches. Hindi na namin pinag-aaralan niya. Thank you po sa pagsan ng badge kay Charles. Di naman po, slide lang naman. Ako po ito sa decimal binary. Ay, Halima, ikaw ka pala. Hindi ka lang matanda. Nagbago na yata ang username mo. Start na tayo. Sige, tingnan mo yung mga statement. Okay. Ang pinakamadali lang yan, alam niyo yun man. Statement is not P. Connective na. Ang symbolic dito, pwede isipin niyo parang naglagay ka ng toothpaste sa toothbrush. Parang ganito. Hindi ko alam tawag nito eh. Parang isipin niyo, logic.
Para ka na naglagay ng toothpaste sa toothbrush. Ito yun. Hindi ko na ma-explain ang natawag doon. Not pala yun. Ganun. Curve. Sige, sige. Inonote ko po yung curve. Yung smiling face. Pero sa amin nung nag-college kami, imbes na itong ginamit namin, NAPI po to, nung nag-college ako, nung nag-MMW po kami. Ang nagtuturo po yan, yung syempre realizes ECE po siya, si Ma'am Berry po. Hi, shoutout po kay Engineer Berry po, hi po. Pero mahipit ang teacher namin yun, pero minsan mabait po siya, kaya ano. So, ito, types of statement negation. So, ito yung unahin natin ano mo tayo, mga sentence po tayo. Para sa mga best in English yan, pwede mo ako bash kasi hindi ako best in English. Kung makikita mo yung guys, yung negation natin, not. For example, negation. Ano ba statement no? For example, pwede tayong yung P natin, negation po tayo, negation. Sige, urahin ko na nga to. Pero yung i-discuss natin mamaya yung conjunction, disjunction, by condition, at saka by conditional. Okay, urahin ko natin to. Okay, negation po tayo, negation. Negation. Pag sinabing P, for example, lapit sa camera, Mary Ann. Dati yun yung sobrang dali ang negation, kaya ganon. Sa pag-negation, pag nakita mo yung symbol ng negation, pwede curve or ganyan. For example, disclaimer lang, di ako matalino sa English. Ayoko talaga ng subject ng English. Kunwari, Justin Bieber is a good in math. Ay, kung na, hindi pwede. But ano bang mga sentence? Wait lang. A good painter. Wala akong maisip na wala akong maisip na grammar. Eh, paano what if pag not P? Justin Bieber is a not good painter. Bakit? Bakit not? Kasi negation tayo eh. Ma'am Luna, husgahan niyo ako. Tama ba yung grammar ko? Tatanggalin is? Yes po, negation po to, negation. Tanong ko lang, Ma'am Luna, tama yung grammar ko. Pag hindi, baguhin na natin. Walang A, okay, sabi ko. At ayoko talaga ng English, nangiinis ako eh. Getting question, letter P. Justin Bieber is a good painter. Pag negation po to, kaligbaliktaran ng negation, Justin Bieber is not ano ba yan? Is not a good painter. Bakit? Walang Okay. Topics namin sa discrete math. Okay. Husgahan niyo ako, hindi ako best English Bakit siya tinatawag na not? Kasi kabaliktaran ng negation. Sa totoo lang po talaga, in reality, si Justin Bieber, sa totoo lang, isa siyang magaling ng songwriter at singer. Idol ko po si Justin Bieber. Palapakan natin si Justin Bieber. Hindi po siya totoong painter. Ang totoo po, songwriter and syempre, pinakamagaling na singer. Kaya nga siya nag-award siya ng MTV award. Kaya marami nga siyang award doon. Kaya magaling siyang singer. Dati, na siya, hindi masyadong sikat. Kaya, sige, another example muna tayo. BTS is not consider
Consider. Singer. Ang hirap. Ayun, nahihirapan talaga ako magbigay ng sentence. Consider. Greatest boy band. In the world. Wala na akong maisip. Kaya gamugol ako dito. Sige, ito example So, layo ka ng camera. So, BTS is not considered greatest boy band in the world. Sige, pakasagot na lang, not P. Recitation tayo. Tama yung grammar ko? Consider. Ayoko talaga mag-best in English consider. Ayun ang yan. Teka. As the sige na, wait lang. Consider. Ano pa talaga? Nabagulo na talaga ako. Ayoko lang magturo ng English. Sige pa, Ma'am Luna. Okay. BTS is not considered as the boy band of the world. Tama ba? With Ed? Ano ba yung away na matatalino to? Consider. Ano ba talaga? Consider. May ED. Ayoko talaga magturo ng English. Loko kayo, gulo-gulo na siya. Ayaw mo na. Greatest. Okay. Tama na yan. Sige, pakisagot. Negation tayo, na. Ulit. BTS is not considered as the boy band in the world. Boy band po. Kapag sinabi boy band, parang siyang boy band. Parang grupo siya ng mga magagaling mga singer. Pero malaki. Okay na yan. Sige. Sige, pakikisagot ako. Recitation tayo. Anong magiging sentence natin? Okay. Not P po tayo ang sentence dito. Madali lang po yan. Kabalitaran lang po yan. Sige, pakisagot na lang po, guys. Ayoko na mag-English. Wala na ba? Wala na dapat Hindi, sample lang naman po. Oo nga Greatest daw. Sige. Recitation po tayo. Consider. Ay, oo nga. Greatest. Ano ba yan? Dito tayo. Greatest. Mamlo na kasi. Greatest. Ayan. Dinupong ko na kasi. Nakakaya Yan. Inaro ko na. Yan. Mag-guess na daw. Mag-guess. Mamlo na. Sige. Ano ba yan? Sige, Ma'am Luna. Na po magsumagot. Kaya po, best English po siya. Okay na ba? Negation po tayo, guys. Nang question, BTS is not considered greatest as the boy band in the world. Tama na daw yan. Yes po, topic na namin pinag-iirapan kami ng professor namin Wala na ba? Wala ba nag-recitation? Wala si Ma'am Luna, nawala. Wala. Ang galing naman ni Rix. May sagot si Nate. Hello po, sir. Sir Nate. Tama po si Sir Nate. Tama po kayo. So, dagdagan natin. Alis na lang nat, di ba? Ano ba yan? Parang English tutor po tayo. BTS is considered
considered greatest as the boy band in the world. Ang galing naman, Sir Nate. Ano ba yun? Tinatamad lang ako ayoko talaga ng English tutor eh. Kaya ganun. Ay. Greatest ito. Greatest. Ang pangat na sulat ko. Kaya. Okay, tama po sinabi ni Sir Nick. BTS is considered greatest as the boy band in the world. Galing. Sa totoo lang po kasi si BTS, alam mo naman, sikat na sikat niya sa buong mundo. Tinalo pa ni Justin Bieber, Charis. Tama po ba? Hindi ako pa ng BTS sa nung nag-high school ako. Hindi pa uso yung mga BTS noon, nag-high school ako. Uso noon yung mga Super Junior. Yeah, the best and just Super Junior. Tama po kayo. Tama na yan. Tama, ang galing. Ano isa pa? Yes po, logic and proposition po, Sir Nick. Dead man na nasa grammar, red. Dead man na nasa grammar. Sige, mag-isip tayo sige, negation po tayo. Ano mang pag-iisipan ko? Teka. Sige, isa na lang bibigyan ko kayo. Wait lang. P po tayo, P. Wala na yung mga perfect na yun. Isip mo na. Letter P. P. Wait lang. Vice ganda is Vice ganda is a good ay baka mapapanood niya isa maganda is a good let's see, puro lang ng painter teka gamihan na natin sige inanat natin good in math. Yung gusto na, mapanood ni Vice ganda to. Okay po. Okay, pakisagot na lang po. Math na lang tayo, sis. Sige, negation po tayo. Negation of P. Itong question, guys. Lapit sa camera. Okay. Itong question. Vice ganda is not good in math. Sagot. Hindi sa akin yan. Yeah. Ano ba lang? Alisin ko nga po. It's not good in math. Ayoko ng ganitong grammar na to. Remove na daw yung A. Sige. Me too. Ikaw, sa'yo si Edith. Anong sagot ito question? Vice ganda is not good in math. Sige, me too daw, me too. Sige. Ayoko ng English. Okay. Ang galing naman ni Ramiel. Umay na daw sa nat. Ayaw na ba mag-recitation? Ang galing talaga ni Ayoko talaga ng English. Ayoko talaga maging teacher kasi lahat ng teacher, pag-aaralin mo nila sa lahat ng subject. Pwede naman never. O, sige, ano natin. Sa amin lang, ginagamit namin, nag-college kami, not lang naman never.
Sa amin, sa MMW, mga second year college, baka sa inyo, mayroon yung sa GenMat eh. Aray. Wala na pa sumagat? Wala mag-recitation? Kasi kala namin, logic kasi yung mga grammar eh. Kaya inig po talaga sa man. May logical thinking kasi. Ang galing min ramen! Not good po talaga. Okay, ayan. Ayoko na mag-inis, mapapaya ako dito. Thanks, okay. Sige, ang sagot niya, recitation po tayo guys. So, ang sagot niya, ang totoo lang kasi, Vice Ganda, is a good in math. Tama ba yung grammar ko? So, ito yung sagot. Teka lang, wait lang. Tignan natin sa mga comments. May na daw. Lumod ng A. Nakakainis. Okay, so, ito na ba yung sagot? Negative word naman ang never know. Ito na ba yung final answer? Vice Ganda is good in math. Tama ba ako? Mali, ma'am, ipapaptulpi kita. Grabe ka naman, Jigs. May nanggugulo dito, Ay, nako. Ready lang. Tignan natin si Jigs. Bugong ka pa lang. Yut natin. Yan. Okay. User not, user no, user never, okay. Ano ba yan? Ano ba yan daw? Ayan, nahihirapan din ako sa English grammar eh. Tignan natin may tumama. Ano po negation pag never ginagamit? Ito po. Not po sa amin, not lang po. Depende sa inyo, never. Depende sa inyo, sa tinuturo ng teacher nyo. Pili ko lang. Negation po tayo. Ito question. Negation. Kaya nga negation eh. Vice ganda is not. Anong kabaliktaran nun? Vice ganda is not good in math. Ang sagot nun, vice ganda is good in math. Tama ba? Ay, pwede na yan. Ayoko ng English. Ano po yung negation ng I've never been good in math? E di, I'm being good in math. Tama ba ako, Red? Question na yan. I never been good in math. Hi, ate. Ate, thank you po sa pag-send ng bilat. Tama na to. Tama na magpanggap. Ayoko na magpanggap. Sige, kung pag negation pinag-usapan, kapag ang sa table, kapag ang P natin, ang negation ng P natin, let's say, sa inyo, nakatipende, pwede true or pwede 1. Ano bang negation ng true? So, negation ng, ito given, I'm sorry. So, given is P, kunwari lang naman. So, ano yung negation ng P? Pag true yan, negation ng P, di ba true yan, kabaliktaran ng true, false. Pwede false, pwede sa inyo 0. Okay? Gets nyo? Shout out po kay Belat! Halan, hello po Halan. Shout out po kay Halan. Gets niya? Negation, hirap naman ito. I'm been good in math. Hindi ako sa magaling sa English. Mahina ako sa grammar eh. What if kapag negation pinag-usapan natin, what if kapag let's say, another, Q,
Ang given kasi is false. Zero yan. So, ang negation ng Q, di ba yung false, ano kabaliktaran ng false? Edi true. Pero sa amin, 1 lang. Okay? May tamang hinala. Okay na. Gets niya? Bilot, bakit ka umiyak? Dali-dali ng truth table. Di ko naalala mo ba ako loyal plus? Ay, oo, naalala kita, Helen. Ay, ikaw pa yung naglubin abuse. O, naalala kita, Helen. Sige, next example po tayo kay Sir Nathan. Tandaan niyo pag negation po itong question. P. Ang question is true, pero sa inyo, 1 lang. So, negation ng P is, ang kabaliktaran ng true, false. Pero sa amin, ang kabaliktaran ng 1 is 0. Diba? Sobrang dali. Oo nga, agree. Mahina po ako sa English. Statement po kasi yan. Math na, tas meron pang English. Mas mahirap na po yun. Great, thank you po sa pag-send ng badge. So, ano, huwag na tayo magpanggap. Iba na lang natin. Kasi, sa patungo muna tayo doon sa... Tek na buhay to. Ayoko ng drama ng English eh. Ano tayo? So, kunin ko yung cellphone ko para sakaling. Ano tayo, guys? Talo mo na nga yung prop ko. Grabe ka naman, hindi naman lahat. Ayoko talagang magsinungaling. Yung drama pa nga sa English, hirap na ako, mali-mali pa. Okay, all-in-one ka talaga, managaling mo. Hindi naman lahat, pero ayoko na magkambag. Thank you po, Hawa. Sandali lang, ha? Mag-iisipin natin. Conjunction po tayo, guys. Pag conjunction po pinag-uusapan, dito tayo. Conjunction. Ano yung symbol ng conjunction? Di ba and yan? And yan, ang symbol yan, so will be the, eto. Nakikita mo yung parang ganyan? Tawag niya conjunction. Pero yung writing in po yan. For example, P is the end of Q. Diba? Sige, grammar po tayo guys ha. Ano ba grammar ng conjunction? For example, letter P. Ang letter P natin, let's say, I love. Imbis na ayoko lang baguhin ko eh. So, I love learning language. I love learning Spanish. Tama ba ako? wala ako naisip ng paraan. Conjunction po tayo conjunction po tayo. So, ano ba yung conjunction ng P natin? Ito, symbol natin Okay. Anong sagot dito? So, letter Q po tayo. So, itong sentence, I love learning Spanish. Ano ba yung Q natin? So, ano yung Q natin? Kunwari, ang Q natin, I love learning. I love learning. Kunwari lang po to, pero totoo, tamad lang po ako mag-aral na Spanish saka French. Okay. Tama ba? I love learning Spanish. I love Spanish. Okay. Ano sagot?
So, pag ninegate mo to at ito yung answer natin. Pag P is the end of Q, pag pinagsama mo, kasi end po tayo eh. Ito yung question. I love learning Spanish. I love learning French. Pag pinagsama mo, I love learning Spanish. Nakapasulat ko eh. And, pag sinabing and, kaya nga may and, may conjunction tayo. And, I love learning French. Yan lang, wala na akong maisip ng paraan. Okay? Okay, proper. Pasensya, Arlene, hindi po ako best in English. Capitalist po talaga. Sige po. Mat po tayo mga logic, discrete mat po tayo, Arlene. Capitalist po. Ayoko talagang magturo ng ano eh. Pa yan, nyupok naman to. Capitalist daw. Sige, capitalist daw. Sabi lang ba yung nag-expert? Hindi naman ako masyado expert. Yan, okay na po tayo. So, itong question. Conjunction po tayo. Pag sinasabing conjunction, o pag nakita mo yung symbol nito, ang statement nito will be the end. Tapos ito yung example. Example, I love learning Spanish. Pero sa totoo lang, hindi ko love yung Spanish. Ang cue natin, I love learning French. Pero sa totoo lang, ayokong pag-aralin yung French. Ito yung answer natin. Pag pinagsama mo siyang ganito, I love learning Spanish and I love learning French. Sana all. Tama ba yung grammar ko, Arlene? Best in English ata si Arlene, ah. Jerome, ano yung redundant? Hindi kasi akong best in English eh. Tama po kayo, Sir Nick. Okay. I love learning Spanish and French. Okay lang po, napansin lang po. Pwede rin, Sir Nick. Tama yung sagot mo. Pwede naman ganyan. I love learning Spanish and French. Pwede naman. Tama yung sinabi ni Sir Nate. I love learning. Tama, sabi yung sinabi ni Sir Nate. Learning Spanish and French. Pero yung totoo lang po kasi, dinagdugtong lang para sa mga viewers lang naman, Sir Nate. In French. Pwede naman. Pag tamad ka na mag-grammar na mahaba. Tama po kayo. Capitalist mo pa. Kaya nga, mapapasana all ako sa mga language. Kaya si Dr. Cerizal tinuring nga siyang polyglot kasi maraming language ang pinag-aralan niya. Almost mga 22 language siya, kaya matalino si Rizal. Okay lang po napansin. Better po, I love learning Spanish and French para hindi redundant. Okay po. Ang pinag-aaralin po kasi, yung mga truth table po, at theology. Nayak. Okay na. Ayoko na magpanggap. Tama na po yan. Tama na po to. Okay. Pwede nang ganyan. Pwede ganito. Okay. Si Sir Nita nag-ano yan. Redundant. Sige, inunod ko po yan. Redundant na po yan, Arlene. Pag nakita mo yung conjunction, guys, pag nakita mo yung statement ng conjunction, so, pag nakita mo yung conjunction, let's say, pag nakita mo yung ito question, so, P, Q, depende po. Let's say, mga, ayoko lang talaga ng mga capital eh. Teka, Sir Nid, nako. Yes, pero dapat tama pa rin ang statement structure natin kasi mapupunta tayo sa mga student. Opo po, Sir Nid. Ganda niya ng topics na yan, Sir Jake Boy. Maganda po yan. Yung question natin, Sir Nate, let's say mga 1, 0. Kunwari lang po, sir,
Eh what if kapag ang yung P is end of Q, kung mapapansin natin logically, kapag sa amin 1-0, pero pwede naman true false. Eh alam mo, iniisip ko nga yung true false, parang alam mo na, may tamang hinala, hindi ko na yung sasabihin. Grade 7 topics? Grade 7 topics po? Ewan ko lang po. 0 daw, ang galing ni Sir Nate. Galing! Oo nga po. Thank you, thank you. Thank you po sa pag-send ng batch po kay Nate. Sino? Okay, kapag nakita mo yung true, pero true, tsaka false. Sa amin, 1-0 na lang. Pero ang gagamitin na sa discussion po nila, 1-0 na lang. Bakala kayo sa buhay niya, mga true and false. Ako kayo kung gumamit ng gaya kasi may tamang hinala. Alam mo na yun, hindi ko na sasabihin. Sige. So, pag ganyan yung sagot, pag nakita mo yan, ang magiging sagot niya yung really 0. Galing. Eh, what if kapag ang 1, 1, ang sagot, syempre, pag nakita mo tong statement to is 1 lang. Eh, kapag 0, 1, pag 0, 1, or false true, or para sa ng 0, para sa ng 0, 0 po talaga yan. Pero kapag paras ang true, hindi ka na ang galing talaga, Sir Nate. Ay na po yun. So, ito, tanda mo yung mga conjunction ha. Ito po yung mga symbols nila. Sige, copy na lang po. So, papunta pa na tayo sa disconjunction po tayo. Okay? Opo. Sige, Sir Gens. Ikaw na lang po magano. Pwede makyat ha. Pwede po. Yes, sir. Mahina po ko sa English. Pero okay naman yung grammar. May padag-aaralan naman. Sige, papaliwanag ni Sir Nate. Ayoko na. Mahina ako dito sa mga grammar. Ngayon, ayoko pag-aralin mga English. Nadidinig ba ako, Marian? Yes po, sige. Explain na lang po, sir. Gayahin mo na ako. Okay. So, one of the logical operators that we have is the conjunction. Kanina yung negation na sinasabi, yung kabaliktaran, tama si Marian. This time naman, conjunction, ayan nga yung symbol niya, yung parang letter V na pabaliktad. At ang meaning niya ng end, tama? Napo, ayan. Kaya nga, in English, kapag ginagamit natin yung word na end, we are combining two things. Pinagsasama natin dalawang bagay. Okay, so the idea of end is, hindi mo pwedeng ipagsama ang tama at mali. Kasi ang tama ay para lang sa tama. So, kung pinagsama mo ang tama at mali, yung magiging result or conclusion ay pwede rin maging mali. So basically, kapag meron ng false sa statement, automatic the answer is always false. Kaya kanina sa example ni Mary Ann, 1-0, since hindi yung 1 ay true, tapos yung 0 naman ay false, since meron na siyang false, ang sagot ay false. So parang sinasabi lang dito na magiging tama ang conclusion mo kung pareho silang tama. Kung pareho silang tama. Kaya kapag meron ng mali, automatically, mali na ang sagot. Unlike sa next na di-discuss ni Mary Ann, which is disjunction, doon naman kabaliktaran siya ng conjunction. Doon kasi, or ang ginagamit natin, kapag ginagamit natin yung word na or, pinapapili tayo sa dalawang bagay. Like for example, what do you want? Orange or apple? So pipili tayo isa. Of course, kapag pumipili tayo ng bagay, pinipili natin yung maganda. Pinipili natin. Pag or lang, sir, di ba no? Yes, kapag or. Tapos pinipili natin lagi yung best. Like for example, anong gusto mo? Ballpen or cellphone? Of course, pipiliin mo cellphone. Tama? Kapag pinapili ka, anong pipiliin mo? Tama o mali? Pipiliin nila tama. Kaya sa conjunction, kapag merong tama, automatically tama na ang sagot. Kasi pipiliin natin talaga ang tama. Yun lang po. Okay na po, sir. Thank you. Salamat po sa explanation. Teacher po talaga sa Sir Nick, kaya hindi siya pwede magkakamali. Palapakan natin siya. Okay, okay bumaba, sir? Thank you po, pwede na po. Sige, salamat po, sir. Thank you po, ingat po kayo. Thank you. Okay. Sige, okay na po tayo. Guys,
So, papunta muna tayo sa disconjunction po tayo. Ano yun? Or po yun. Pagpipilian lang yun. Kaya ganun. Okay na tayo. Screenshot nyo na lang ha. Teka. Saan yung notes ko? Ayan. Dito na naman ako. Disconjunction po tayo. Or na po yun guys ha. Disconjunction po tayo. Yung sinabi ni Sir Nate, pagpipilian lang po kaya nga may or eh. Disconjunction po tayo guys. Pag nakita mo yung symbol, yung parang letter B ay sa victory, parang ganito. Pag pabaliktad na po yung letter P pataog, conjunction na po yun. Okay? Pag nakita mo yung or, ang tawag din, disconjunction. So, ito pa yung statement. So, P is the or of Q. Anong grammar sentence? Mga best English dyan, husgahan nyo ako. For example, teka. Wala na ibang grammar nito. Isip mo na. Teka, value condition na po eh. Teka, isip mo na ang mga sentence. Disconjunction po tayo. Pangatama ng ganitong problem na to. Saglit lang. Disconjunction. Wait lang, wait. O, sige. Letter P natin. Ang letter P natin, may rubber shoes na lang. May rubber shoes. May rubber shoes. She's logic. Totoo po yan, AE. May rubber shoes are green. Wala, favorite color ko yung green. Wala nga maiisip eh. Then, ang view natin, my shirt is hindi bagay ng green sa black. My shirt is white. So, pag itong question na natin, sa question, pag or ang pinagamitin natin sa conjunction or, so pag kinumbine yung P is or of Q, ang sagot niya will be the my rubber shoes are green or, kaya nga may or eh, disconjunction nga eh. Or my shirt is white. Tama ba ako? Sa mga English major dyan, tama ba yung sentence ko? Kung hindi, titigil ko niya papanggap. Apretado logic po talaga, pero pag yung grammar, mahina ako dito. Yes. Sir Nate, ay estudyante mo pala si Sir Nate. Estudyante mo pala si Sir Nate no nami. Sige. Ano kayo mabuti, sabi ni Sir. Go daw. So, ito ang question. My rubber shoes are green. Sa totoo lang, favorite yung green, kaya wala akong maisip. My shirt is white. Wala lang. Kasi hindi naman kasi baga ang green sa black. Parang ang pangitignan. Yeah, mas bagay yung green tsaka white. Ay, yung isip ko. Kaya ganun. So, ang statement po talaga sa or, my rubber shoes are green or my shirt is white. Pagpipilian niya pag or. So, kunwari, for example, ano ba gusto mo? Chocolate, dark chocolate o milk chocolate? Kaya nga may or eh. Kaya ganun eh. Or for example, sa totoong buhay natin, anong gusto mong kainin? Lugaw or Jollibee? Kaya nga may or. Sana all. Or yun sa totoong buhay natin sa or. For example, sino ba'y pipiliin mo sa crush mo? Si Justin Bieber o si James Lee?
yung pag-negation of P is or Q? Sige, mamaya na po, wait lang po. Ano po YouTube pinapanood mo alap sa YouTube? For example, marami, apretada, like example, kay Engine Math. Marami ko pinapanood. Or kay STEMteacher.ph. Marami ko pinapanood. Madalas yung mga Engine Math kay Engine sa Mora apretada. Paano kapag not P or Q? Kasi ito pa yung request ng nag-video natin. So, not P or Q. Mamaya na lang po Like na lang po tayo. Ang hirap naman nun. Sige, pag sentence na pinag-uusapan natin, sentence po tayo, ito yung given. Paano pag sentence na? Not P, my rubber shoes, hirap ano ba Go lang po. So, not my rubber shoes are not green. Not kasi negation po talaga. But, iduksong natin. Yan na nga, tinatamad lang talaga ako. I'm tired. So, negation of P is or of Q. But, or ba? Or, pag or kasi ng Q, or my shirt is white. Hindi naman pwede banggitin yung but kasi or po tayo, discussion po tayo. Kaya gano'n. Ano napanood mo na? Napanood mo na, Ayi? Ito yung question mo, ha? My rubber shoes are not green kasi negation ng not P, kaya nga not Or, my shirt is white. Bakit naman yung sulat ko? Kaya di ako pwede maging abogado ang pangat yung sulat ko. Ito na po yung question, ha? Ito na po yun. So, tapos na tayo sa disconjunction. Kasi pag disconjunction pinag-uusapan natin. Disconjunction po tayo. Ano ba example ng disconjunction? Let's say, ang disconjunction natin, kapag ang P tsaka Q natin is 1, 1, pero ang question kasi is P is or of Q, para silang true. Pag para silang true o para silang 1, so will be talaga, true talaga. So, 1 po talaga yon. E di yung kagaya ng example, my rubber shoes are green. Or pag pipiliin mo, my shirt is white. Okay? Paano kapag ganito? 1, 0. So, pag 1, 0, 1, 0 or kaya true, false, sa maging ganyan, meron po siyang 1. Kapag kabaliktaran nito, 0 is 1, ang magiging condition niya, so will be true pa rin. Pero ang 0, 0, wala lang to. So, false to talaga. So, yan. Galing talaga ni Shine. Okay na ba tayo? So, meron na po tayong disconjunction, conjunction, negation. Kulang na ng conditional, pinakamahirap, conditional eh. Conditional po tayo guys ha. Okay? Copy na lang to ha. Sa patungan mo tayo doon sa conditional. Si Sir Nick nanonood. Parang kinakabahan ako ha. Conditional statement. So, conditional. Paalala ko lang sa disconjunction. Pag disconjunction, pagpipilian lang, kaya nga or. For example, teka, may nag-comment. Conditional and biconditional naman, me. Ito na po yung sign, kinakabahan ako. Or, sagot or, pero kahit anong man piliin mo sa dalawa, o pa rin naman. Okay po, Sir Nate. Sige, nanonood ko po yung Sir Nate. Paalala, pag disconjunction, pagpipilian ang or. Kung gusto mo, sa totoong buhay, anong pipili mo? Jollibee o McDo? Sana all may sponsor. Ay, sorry. Ay, bawal pala marketing strategy, baka maban ako.
Pasensya na po kayo, mamuntik na ako maban. Itigan na natin yung marketing strategy. Ibahin na lang natin. Ano nang papipiliin mo? Jollibot or Matibot? Charis. Oy, pero sa totoong bawal po kayo yung mga business ni ma'am. May ano naman, may community guidelines sa TikTok, kaya muntik na po kumaban, kaya ganun. So, conditioner po tayo, guys. Ano ba yung conditional? So, pag conditional po talaga yan, pag conditional is ganito. Ano ba yung conditional? If yan, ipag-if. Teka, ano ba yung libro? Saan yung libro? Conditional po, if. Pag if, tsaka then. Yun na po yan. Ang symbol po kasi parang ganyan. Implied po, tama po kayo. Pag minsan po kasi, implied po yan, implied. Base lang po sa libro, sir. Implied. Okay? Anong statement? Nako, doon ako nahirapan. Noong nag-college ako, wala akong kaalaman lang sa mga conditional. Nagturo sa akin ng licensed professional engineering, electronics engineering. Ano ba yung conditional? If then lang pala. Pero yung grammar, nahihirapan din ako. For example, ang P natin, I am a better mathematician. Kunwari lang yun pero sa totoo, hindi ko pinangarap maging mathematician. Kasi, ang hirap yung pagdaanan nyo, magdodoctorate ka pa lang. Implied, sir. Implied daw, implied. Okay, implied daw. Pero sa libro, implied po talaga, sir. Pag sa libro, sir. Baka mapatul po ako Okay. So, wala kasi ako maisip na grammar. I am a better mathematician. If yun natin, I buy a lot of books, math books. Wala lang. Tama yung grammar ko, guys. Ay, pangit naman ng pakinggan. I buy more math books. Pangit naman yung salitang lot kasi pag lot, parang isa lang naman niya. Parang kulang yung pag-aaral mo Ay, may nagsabi. No, tinama ko lang spelling ko, din yung sa'yo. Tinama ko lang yung spelling. Implied ko talaga. Implied. Tama ba yung grammar ko? Broad pala. Ano ba naman yan? Mo kung husgan, hindi ako magaling sa English, Broad ba? Imbes na ba? Kasi marami. Ruler kasi. Broad ba? I will. Thanks daw po, thanks. I will brought more books. Sige, husgahan niyo ako. Hindi ako magaling sa English. Pero yung grammar, pinag-aaralan ko, pero tanamad lang talaga ako. Okay, tama yung grammar ko. Paki-check na lang. I am a better I will a better mathematician. Past tense, tama na po, Sir Nick. Wala naman magpapanggap. Okay, past tense na daw po yung growth. Say past tense. Nanote ko po yan. Ano ba talaga? I will buy? Ay, hindi ko po alam, Ansh. Hindi ito English tutor, Math po tayo. Past tense or about future? Hindi ko po alam, Ansh. Obserbahan mo na lang. I will a better mathematician. Siguro future po to, Ansh. I will a better mathematician. I brought more math books. Ay, ayoko pala na ng English. Hindi po English tutorial, I will buy kapag future tense. Tama ba ako? I will.
I will buy. I will become. I will become. I will, I will become. Sige, baguhin na natin. Ayoko na magpanggap ng mga grammar. I will be a good mathematician. Kunwari lang yun, ha? Hindi, I will be a better ano pa talaga? Mama! Good lang po talaga, Ansh. Yan daw. Ay, patay tayo dyan, reiterate. Today is Sunday, today is the rest day, sana all. Sana all red. Kaya nga Sunday, rest day natin. Ano bakit naman yung kapag marami kang ginagawa, wala ka na pahinga para tigot ang buhay mo. Today is Sunday, today is rest day. Grabe. Dami ko tawag dito. Goods na po yan. Yan na lang po, mas simple. Ayun lang po. Eh, mamaya na lang po Today is Sunday. So, today is Sunday. Ha? Ay, yan lang talaga yung I'm Jen Sky. Yun. Today is rest day. Di wow. Eh di wow, ikaw na, ikaw na, Jen Unread. Kaya ayoko talaga nagtatrabaho araw-araw kasi karapatan tayo ng lahat ng tao may pahinga. Pero yung sa ibang gusto talaga ng tao na ayaw nila ng pahinga kasi boring daw. Tama ba? Sige, tama ba? Naman talaga ni James kayo, ikaw umakyat Sige, pagkakyatin natin siya, Ay, wala na Today is Sunday, but today is rest day. Ayoko ng bat Alam mo yun, nag-tutor pa sa akin ng English tutorial dito. Past tense or future. Ewan ko, di ko alam. Ayaw ko talaga mag-English tutorial kasi baka madami nagre-reklamo sa akin. Okay, wala na ba? Wala ba magre-recitation? O, game na. Sa pag pinag-combine mo yung is P is implied of Q, ang sagot niya, tama sinabi ni, if I am a good mathematician, then I will buy a lot of math books. Sandali. Pwede naman yung grammar. Pwede yung question mo, tamang-tama, pero ang problema natin sa grammar, mali-mali. Ito, kahit wala na yan yung then, pero tama ma rin ang sagot mo. Okay, tama na daw yung sagot niya. Okay, pagsama natin. Pag pinagsama natin, I will be a good mathematician. Ayoko magpanggap yung mga matatalino dito. Ayoko talaga yung mga logical. Mathematician, if I brought, wala naman din dito. Wala siyang din. If pala nga. If. Ay, sumagot. If I will be a mathematician, then teka, nasagutin mo natin. Okay lang. Sige lang. So, ano ba to? Hirap na ako sa grammar. Okay, ang sagot nito is if I will be a good mathematician, then I brought kasi future ba to o past? Ewan ko, never mind. Never mind na bahala kayo. Kung tama yung grammar nyo, kayo na ang best in math, lecturist. Okay, tama ba ako? Pero yung sagot ni I am James Skype, tama naman sabi ni Sir Nate.
nasa una, tapos yung then. Kadugtong ng, kadugtong po ng mathematician, then lagyan nito, okay? Ganun lang yun. Tama dyan, conditional po yun. If I will be a good mathematician, then I brought more bad books. Sana all. Tama na po, tama na. Yun. Picture ko man na para may ano kay Ma'am Ses, ay sa ano ko sa teacher ko. Okay na. Tama na po yung pagpapanggap yung mga English tutor. English to, ewan ko, I do na. Pero sa totoo lang, discrete math po to. Ang tawag na, ang i-discuss natin is yung truth table po, I do na. Pero pinagdasama yung English, wala po tayong magagawa. May na po ako doon. Logic and proposition po, I do now. Math pa rin po. Paano po makuha yung profit? Ay, naku, nakalimutan ko na, prinsesa. Nakalimutan ko yung accounting. Pag profit pinag-usapan, kung naman magtatrabaho ka. Service income. Service revenue ang tawag doon kasi, di ba, magtatrabaho ka, in the service. Kung nga rin, pumasok ka sa pagiging beautician sa parlor, pag inaano mo yung service mo sa pagtatrabaho mo, bilang beautician, then, nakatanggap ka ng sweldo, magkakaroon ka ng profit. Ay, parang iba naman yun. Profit ba? So, sa business mo sa pagiging, yung beauty parlor, may maraming customer. Pag tinapos mo yon, nagkakaroon ka ng profit. Nakadepende sa situation ng business mo, kung nalugi ka pa or na-lose ka. Pag profit ang pinag-usapan, pag tubo, profit po yon. Depende sa sitwasyon ng business, okay? Prinsesa? Yes. Then, I could have, Pwede na yung tama yung sagot, I do now. Brought. Thank you daw. Sige, tama na. How do I compute minus min cost sa capital? Yes po, nakatipende po yan. Cost ng capital po, nakatipende. Kung nalugi ka ng profit mo, minus po yan. Pag tumaas yung profit mo, plus po yan, prinsesa. Depende po sa accounting. Basta basahin mo ni Ma'am Basic Accounting kay Balyada. Mga basic po yan, made easy. Hindi pala made easy, mas mahirap pala yun. Bumalik kasi ang example. Okay po, thanks po sa... Pero hindi naman akong expert pagdating sa accounting, hanggang second year college po ako eh. Okay na po tayo sa conditional ha. Yun lang. Pati yung conditional. Pag condition na pinag-usapan ito, so, P and Q. Bigay ko lang po ha. Pag isang po ng P and Q natin, kunwari, true, ay sa amin, 1, 0, kahit ano dyan, paras-paras lang naman eh. Pero pag ginalo ko yung true, may talang hilala, hindi ko na sasabihin. 1, 1, 1, 0, 0, 1, tsaka 0, 0. Okay, tamang hinala po tayo. Pag nakita mo yung kapag P is implied to Q, okay? Kapag para silang 1 or para silang true po talaga yan. Pag para silang ng 1 tsaka 0 or true at false po yan. Ay, 1, 0. Sige na, baguhin na natin yung true. True po yan. Kapag yung 0, 1 or false true po yan. O run po yan. Kapag yung para silang false o para silang 0, true po yan. Double check natin. Ayan na po yan ha. Ito na po yan. Galing ni Sir Nate. Galing. Last na lang po yung by conditional. Pinakamahirap yung by conditional. Bakit nag-true ang pangatlo? Yes po, Sir Nate. Nag-true na po yung pangatlo. Ito po yung sample sa Google, okay? True na po yung pangatlo. So, true false tsaka true or 0 or 1 is true po talaga yan. Pag nagpo-false yan, kapag yung true tsaka false or 1 is 0 po talaga, false po talaga yan. Okay?
Hindi ko ma-explain, Sir Nate. Hindi, joke, charis lang. Galit na naman si Sir Nate. Bakit nga? Hmm. Wait lang po ah. Conditional po tayo, guys. Oh, bakit kaya? Oh, si Red. Having false assumption and valid conclusion is valid. Natural occurrence lang po daw yan. Oh, bakit nga ba? Screenshot ko nga. Kasi di namin pinag-aaral niya, Sir Nate, hanggang ano kami, hanggang XOR po kami. Pero yung ganito, hindi namin alam yan. Doon ang hanggang namin, Sir Nate. Ayan, hindi namin pinag-aaralan yan eh. Okay. Galit na. Wait lang, bakit nga daw? Yes, ito yung explanation. Bakit nga daw yung pangatlo daw yung nagkaka-true? Ito yung explanation. Natural occurrence lang po daw yan. Awan, screenshot natin. Wait lang. Gano'n tayo? Kasi ito na pa yung ano natin. Yung susunod naman pa yung by conditional, okay? Alam ko ang sagot ha, kasi conditional yan, mahaba yung i-explain ko. Mahaba daw ang explanation daw. Sige. By conditional, hindi naman pinag-aaralan niya, sir. Hindi ko rin alam yan. Hanggang XOR po kami. Pag XOR po yan, pag XOR, ang symbol ng XOR is ganito. Hanggang namin yan. Ewan ko sa teacher namin eh. Yan, ganun eh. So, dito muna tayo sa by conditional. By conditional, or sa statement pag by conditional, parang ganito para ray sa geometry po talaga, parang common ray lang naman. Magkabila ang ray natin. Pero sa totoo lang, by conditional ang tawag doon. Ang symbol niya will be the if and only if. If and only if. Okay? Nakita mo yung ganito, by conditional ang tawag doon. Nako, patay tayo dyan. Sir Nick, hindi ko po alam kung bakit na yung pangatlo is true. Okay. I get it. You know that this topic, but you want to explain the other college. Hindi ako lawyer eh. Pa-explain daw ng if and then. So, wait lang po. Ito yung for example natin. Explain lang daw ng by conditional. Conditional, na-explain ko na po yung all-star Yung kanina yung sa I will be a mathematician, then I will wrote a more math books. So, na-explain ko na po yan all-star. Ay, ba't po kayo nag-aaway? Ako yung awayin si Sir Nick. And bakit di ako maka-reply like you? Baka knowns mo. Engineer ko, thank you po sa pag-send ng badge po. For example, if then, dinesas ko na po yan eh. For example, I will be a good singer, then I will be brought a more CDs. Yan lang yung inisip ko, Alsar. Wala. Ano ba? Logic and preposition po tayo. CD Lozano. So, by conditional, ang hirap ng by conditional. Ano pa nga ba? So, P natin, pagbigay tayo ng statement, by conditional po tayo. Nihirapan din ako, by conditional. Ano yung mga by conditional dito? Wala na akong maisip na grammar eh. Wait lang. Ano ba naman to?
Sige, ito yung galing sa math teacher namin. Madalas ko pinagtawanan ng to. So, ito. It is raining. Ano ba yan? Basta to It is raining very hard today. Question mark po to It is raining very hard today. Pag letter Q, classes. Tama yung grammar ko? Wala yata question mark wala to question mark. Classes are suspended. Okay. Wait lang. So, okay, ito yung question. It is raining very hard today. Parang sa totoo lang kasi sa mga English grammar, kala niyo nilalagay ng question niya kasi tanong lang naman Pero hindi niya kasi nilalagay ng teacher namin ng ganito, yung question mark, kasi may duda ako. Yeah, ganun. So, ito yun, kopya. Oh. So, it is raining very hard today. Classes are suspended. Kasi pag kinumbay natin, real ba? Sana real ba? Sana all. It is raining very hard today. Tama po kayo, Sir Nick. Ito pa. Hindi po yan tanong. Hindi pa nga namin duda kasi ako. Pero sa English grammar, pag tinatanong, it is raining very hard today. Question mark kasi tinatanong Pag diba kinausap yung kaibigan mo sabi, umuulan ba na yun? Tanongin kita, umuulan ba na yun? Kaya may question. Pag walang question mark yan, umuulan nata na yun. May question mark yan kapag it is raining very hard today. Okay po, Sir Nate. It is po yung ang tanong. Okay. Ayoko na mag-English. Huwag na tayo magpanggap. Real ba? Sinabi ng teacher namin, pag P is the by conditional, real ba? Sana real ba? Real ba yun, ma'am? Kasi pag kinumbay mo, sabi ni Sir Nate, tama po si Sir Nate. Okay, pag sinabi ni Sir Nate, pag pinag-combine mo yung P is the by conditional of the Q or if in all, basta ewan ko ito yung symbol pag kinumbay mo siya, hirap talaga maging teacher. So, P is the by conditional of Q. Pag pinagsama mo, sabi ni Sir Nate, it is raining, duduksong mo lang. Raining very hard today, even only, teka, wait lang, may nag-away. Like that, yung name ko is clear, tapos sa akin yung white lang. Okay. If and only if the classes are suspended, sana all. Pero nakadepende sa government natin. Tapos sa totoo lang naman, nagsususpend din naman ng klase natin kapag lumalakas yung bagyo or kaya lindol, important. Sana all. If and only if. Okay? Ito yung question ayoko na. Oy, Bless, professional teacher pala si Sir Nick. Okay po. Okay, ganyan. Gets mo na yung mga ganang tanong-tanong na yan. Ano na yung body condition? Teka lang, nalilito kasi ako. Pag nakita mo yung P, is P natin tapos ang Q natin. Minsan pa, kapag tatlo ang letters, mas malalala pa yun nakakalikod naman siya. Pag nakita mo yung, let's say, P is the grammar of the Q,
Patapos na ako eh. Tignan ko yung ano 1.2K, 1.2K. Salamat, salamat. Ay, may nagtanong daw si Aido na, Sir Nate. So, kapag para sila ng true or 1-1, para sila ng true-true or 1-1, saman kayo sa will be the 1. Kapag ang 1 tsaka 0, or kaya true false, so false na po yan or 0. Kapag nakita niyo 0 and 1, false and true, or magiging ano siya, 0, pag nakita mo yung para silang true, ay, sorry, para sa false, ang sagot niya will be 1. An example lang, may nagtatanong, Sir Nate, kunwari ang question, 0 and 1. Tapos ang lumalabas 0. For example, kapag ang P natin, di ba 0 ang P? 0 ang P natin, it is not raining very hard today. If and only classes are suspended. Tama po ba? Duda ko lang kasi pag sinabing P natin is 0 is false, it is not raining very hard today. Totoo ba? If and only if classes are suspended. Tama po ba ako? Or na agad? Ay, sorry. Oh. 0 na agad kapag ganyan. Zero pa. Suspended naman ito. Paano, Sir Nick, kapag babalik rin natin yung ito, not po kapag kapag ang not natin yung ang Q natin. For example, it is raining very hard today. Parang kabaliktaran naman yan If and only the classes are not suspended. Grabe naman yan. Okay, ano na natin, logic natin, sir. Dito muna tayo sa wala ka ng pagdudula. Let's say ito statement natin. Ito yung grammar. Kunwari, ang P natin, it is raining. Ba yan? Nahirapan na ako. Lapit sa camera, Mary Ann. It is raining very hard. Very hard. If and only if the classes are not suspended. Grabe naman yung Grabe naman to. May pagkalat talaga. Ganito yan, guys. Ito yung pag sinabi mo sa sentence, kunwari ito yung question. So, ang given natin is P is true, tapos ang Q natin is false, pero ang sa kasagutan niya is P is the biconditional or Q. For example, ito pangalawa na to pangalawang column natin. Hirap Kunwari, ang P natin is true, tsaka yung Q natin is false, ang sagot niya is 0. Bakit? Ganito statement yan. It is raining very hard today. Bulan yung grammar natin. It is raining very hard today. If and only if the classes are not suspended. Ay, ang sakit naman. Sir, tama ba ako yung grammar ko? Paki-comment na lang po. Bakit daw? Ito, grammar na po sa pangalawa, sir I-highlight natin. Ay, tama na. Okay, sige, explain natin. Kaya na lang po mag-explain, kaya muna ako. Naku talaga. Ay, teka. Yan. Dinasus ko na po sa MMW Hello po, sir. Ito po yung question. Ito, 1-0. Ang sagot niya is 0. Pag tinaling ko sa statement, ito na po yun. Pero sa totoong buhay, hindi naman lahat suspended Okay na po, sir? Yes. Yung kanina, sagutin natin din yung conditional, yung kanina, yun nauna. Yung conditional kasi kanina, if and then statement, tama. Kaya nga, kung napansin ninyo, Mary Ann, pakisuyo, yung drawing ng table, yung PQ,
then Ah, P implies Q. Yung ano, yung sabay conditional. Ay, sa conditional. Pa-drawing din. Yung kanina, yung ganyan, yung PQ, tapos 111. Yan din. sige. PQ, tapos 1... Sige, dito isa taas, sir, ah. So, P tsaka Q. And then, true or false mo, para mas madali. True. True, false. Okay, so, hindi ko lang matandaan. True. Arrow, papuntang right. Yan. Yan. Ayan, para ma-explain natin yung conditional and biconditional. Mm. Okay, so sagutin mo yan. 1, 1, then the answer is 1. 1, Yes, next 1, 0, the answer is 0. 0, Then 0, 1, answer is 1. Then 0, 0, the answer is also 1. 1. Okay. Tama. Okay. So sa conditional muna tayo. Kasi yung arrow na yan, ang ibig sabihin niya if and then statement. Kaya kung napapansin natin, like for example, if it is raining very hard today, then the classes are suspended. Parang ganun siya, tama? Sabi niya, if the clouds are dark, then it will rain. Kung makulimlim, then uulan. So base sa dalawa, sa P and Q natin, saan yung mga conclusion or results doon? Like for example, kung makulimlim, then uulan. Di ba yung mga sagot natin usually yung uulan? So sa Q. Sa Q sila, yes. Sa Q. Okay, so basically, sa Q, kapag meron ng true, since conclusion yon, automatically, yun na yung sagot. Kaya kung napapansin natin, yung pangatlo, Q, 1 ang sagot, true yung sagot, kasi nga, conclusion ng Q, if and then. If makulimlim, then uulan. Since then uulan na, tama na yon, so tama na ang sagot sa dulo. Kaya naging true siya. Unlike dun sa pangalawa, 1, 0, the answer is 0. Ito. Sa ano muna tayo sa taas, yung conditional. Sa 1, 0, kaya 0 yung sagot kasi hindi naman conclusion yung Q. So, automatically, mali pa rin. Kaya nagiging 0. 0, okay. Sa ano naman, sa biconditional, kaya nga conditional tawag kasi meron silang condition. Dito sa biconditional dito, dalawa yan. Kaya nga dalawa yung arrow So, niya. ibig sabihin yung by condition na may condition na pagkakailangan na pagdidesisyonan, sir? Mayroon silang condition. Like for example, sa example mo ngayon, if it is raining very hard today, if and only if the classes are suspended. So, hindi uulan ng malakas ngayon kung hindi suspended ang klase. Ganun yung Tagalog niya, tama? So, meaning kapag may napapalitan sa ating statement, nagiging mali na kaagad. Yes, tama. By condition is actually double implication. Tama yung sinabi niya. It is double implication. Kaya kung meron ng mali din sa statement natin, automatically the answer is wrong. Kasi ang sabi mo dito sa statement natin, uulan lang ng malakas kapag suspended ang klase. So what if hindi na suspended ang klase? So meaning hindi ulan ng malakas. So basically, nagiging tama lang ang statement natin kapag parehas sila. Like for example, parehas silang, if it is raining very hard, then classes are suspended. Tama ang sagot. Ngayon, kapag parehas silang mali, if it is not raining very hard today, then the classes are not suspended. So tama pa rin ang sagot. Okay, galing naman ni sir. Okay na pa? Tapos, to answer yung question ni Aldino, Mary-Ann, pasulat niya, 5. Pa? Mary-Ann, pwedeng pasulat, 5. 5? 5. Number 5. May pinapatanong kasi siya sa question kanina na sinasagot ni Red. 5 Minus, minus, open parenthesis, open parenthesis, minus, negative. 2. negative Yan, 2. 2. Close. Ayan. So, ayan. Sabi ko kanina, para mas maintindihan ng maigi, I do know, i-distribute na lang yung negative sign, yung 5 minus, yung minus. Yan. I-distribute sa kabila, magiging negative times negative positive, kaya 5 plus 2. So, 5 plus 2 is 7. So, ganun lang. 10. Pag linap natin, sir, pag linap natin, mas philological natin, no? Sir, 7. 7 yun. 5 plus 2, 7. 5 plus 2, 7, Mary-Ann. 7 ay, sorry. Thank you. Baba na po ako. Sige, thank you sa Nangangamit explanation, sir. Salamat po. Teacher po kasi siya, hindi siya pwede magkakamali. So, palapakan natin siya.
Salamat sa pag-explain, sir, sa tanong na yan. Salamat po. Grabe naman yun yung it's raining very hard today. Mali-mali pa yung pag... Ang problema nga lang sa mga government natin eh. Pero magkabaliktaran, o, talong po tayo, sir. Tama po kayo. Di ba, sir, kapag yun, sa totoong buhay namin, magkakaroon ng suspended kapag college, pumapasok po kami. Kahit na ang lakas ng ulang, sabi nga daw, papasok po kami. Pagdating namin sa school namin, nakarating na sa school, saka nagsususpended, sayang na pala ng pamasahing utak na yan. Ano pa naman yan yung mga government na yun? Meron, minsan to the point kapag nagkakamali ng mga statement eh. Tsaka lang daw magsuspended na classes kapag lumalakas na naman po na. Pero hindi sila naniniwala sa mga estudyante. Oy, suspended na naman yung klase, ang lakas ng ulan, tapos kapapapasok pa. O sige, tapos na po tayo sa by condition na. So, truth table muna tayo, guys. Okay po, lahat naman po tayo nagkakamali, sir. Kaya nga, no, body is perfect. Tama po kayo. Kaya hindi po ako masyado perfect. Kapag ang isang tao ng perfectionist, edi ikaw na perfect. I really want to explain this pero di ko ma-explain na maayos kasi wala akong chalkboard. Yun lang po. Sige. Sa bagay, sir Nick, kasi pag ginanyan ko, pwede po isalin sa number line. Kaya lang nakakalimutan ko din. What if kapag ganito, may number list po dito, sir. Sabi nga daw, 1, 2, 3, 4, 5. Positive po ta, 1, 2, 3, 4, 5. So, positive 5 dito, 1, 2, 3, 4, 5. Bakit naging 7? Negative 2, di ba? Di ba, binago na sign natin is negative 2. Dumagdag yung dalawang step, di ba positive 2. So, dito ka nag-stop sa 5. Plus 2 down. So, dalawang beses, dalawang step siya. So, 6, 7. So, dito ang 7, dito ang sagot. Lang yan, ilological mo na lang yan. Anong pangalan nito? Ilological mo na yan. Anong pangalan nito? Si Red. Kung ayaw mo ng ganyang operation, manahirapan ka, mag-step ka na lang in number line. Para hindi ka na mahirapan. Okay? Siguro na tayo. So, mag-truth table muna tayo, guys. Tignan natin yung oras, ha? 1 hour and 33 minutes. O kaya, magsasukit na tayo, guys. Oh my God. Sa mga nangangailangan ng tulong, ha? Mag-PM niyo ako, ha? Kahit magkano. Pag hindi, maraming salamat na lang po. Wala nang chichibarit. Okay. So, mag-ano tayo? Ano ba naman to? Ay, oo nga pala, may kulang pala. Yung XOR. Oo nga pala, XOR. Pag XOR po talaga, inclusive. Inclusive po to, inclusive. Sige na, nalapit natin. Dagdag kaalaman to kasi hindi kami nagkano. Inverse, converse, ay wala pa po akong inverse, converse, wala pa po ako nun sir. Hanggang ano pa kami, hanggang XOR po kami, sir. Ay, thank you, salamat po sa pag-send ng origami. Sana may origami. Ano yan, yung bird ba yun or ang hirap yung magpagawa ng bird kapag origami? Pero thank you na lang po, friend, sa pag-send ng paper clay, red. Wala po akong buong verse, wala po akong inverse, wala po akong barbatic. Hindi namin pinag-aaral yan, sir. Hanggang ano po kami, XOR po kami. Inclusive po tayo, sir. Inclusive po tayo. Okay, pag inclusive, kapag ganyan, XOR po tayo, inclusive po to. Bakit ganito? Kasi ang logic po talaga, magiging ano na to. Para ka nagtatanggal ng tornilyo para pasok nyo na isipin nyo. Okay? For example, ano may example natin? Letter P. Dagdag kaalaman lang to Tinuro sa amin ng math teacher namin. So, father allows baby to eat candies. Nakapit ako masapos. Then yung Q natin, mother, nanonood pa rin si Sergi.
Ni Sir Nate. Mother allows baby, ganun pa rin, to eat candies. Parang magsabay nga sila. Sana all. Pero pag yung pinagsama mo, exhort po tayo guys ha. PQ po tayo. Base lang po ito sa kinokopya namin sa mathematics and modern world. So pag extort po tayo, pwede silang papilian sir, tama po kayo. Kasi pag or lang pinag-uusapan, pagpipilian yan. Kung pipiliin ni baby, kanina magpipilian yung tennis sa tatay ba o sa nanay? Nakatipende po yan sa situation ng baby natin. Depende sa decision ni baby. Sana all. Kapag ang P is the or of Q, so baby, litan natin to para makita. Sir, baby eats candies. Yeah. Candies pala, hindi candies. Ano ba yan? Yeah. Okay. Ano ba yung conditional natin to? Kapag ang P tsaka Q natin, X4 ba? So, 1, 1, 1, 0, 0, 1, tsaka 0, 0. So, sagot niya is P is the X or inclusive, is Q. Teka, wait lang, kumpara natin. Or po tayo, di ba? Teka, wait lang. Ikukumpara natin. Ayun lang, pinagkaiba lang yung sagot natin. Kukumpare natin. Medyo nakakalito siya. Kung ikukumpara natin yung sign na to, paano what if kapag yung P is the OR of Q? Alam natin kapag parehas na ng 1, 1 po ang sagot niyan. Pero na lang yung kapag ganito, 1, 0, tsaka 0, 1, 1 po talaga yan. Kapag ang 0, 0 po talaga, pero lang yung ganito pinagkaiba, dito sa XOR or inclusive natin, 1, 1 is the 0. Pero pinagkaiba nga yung P is the OR of Q, 1, 1 is true po talaga yan. Okay? P6 po talaga. Hindi ako marunong sa P6. Okay? Inclusive po to, sir. Tama ba ako? Last question po, when do we need the kinds of map yung 2, 3, okay daw. Gets niya? Kasi ano tayo, XOR po tayo o inclusive. Kasi pag yung 1, 1, pagpipilian niya pag 1, 1 eh. So wala. Pag XOR. Pero pagpipilian yan, pagpipilian yung OR. Kasi pag OR lang po, conjunction po tayo. So 1, 1. So, true. So, maging sagot is true po talaga. For example, fathers allow babies to eat candies. Mothers allow baby to eat candies. Pero si baby eats candies. So, ibig sabihin, yung candies nila, galing to sa tatay niya at mother niya, pero pinagsama niya. Pero sa totoong buhay, kapag or po tayo, kumari, meron si father ng candies at meron din si mother candies. Pero si baby, pagpipilian lang, pero nagtututo siya. Bakit naging 0? Kasi, parang, si baby po kasi, ang sa totoong buhay po si baby, parang wala siya pagpipilian, kundi, yung kinakain, yung baby, yung candies niya, yan sa papa niya, at yan sa nanay niya, kinakain lahat. So, pala wala pagpipilian. Kaya, tama ba ako? Okay. Ito, pagpipilian sa totoong buhay. For example, yung nanay ko, tsaka tatay ko, meron po silang chocolate. Ako po, may magdidesisyon ako kung ano yung pick kukunin ko kay tatay ko o kay nanay ko. Pero naging true siya. Pero sa akin, pag export po talaga, wala akong pagpipilian kasi hindi ko alam kung sino pipiliin ko. So, ginawa ko, kinain ko na lahat. Gets nyo? Di ko gets? Wait lang. Okay. Inclusive kapag T, yung isa, T is the buo, or is an example. Bakit? Oo, sige. Halika. Okay na ba? Oh, sige. Pinasa ko daw yan. Ipada mo natin. Oo. Mamaya. Okay na tayo sa OR, XOR natin.
Hindi ka naman dyan. So, magbibigay tayo ng Bigyan mo na yan. answer natin. Ano nga ba naman maggagawin pa kasi ako. Huwag ka na nagsasabi ng bata sa'yo. We need the systematic analysis relationship or decision. Ay, tama po kayo, decision making po talaga. Ang sakit sa ulit ang full table eh. Sige, sagutan niyo What? Teka lang. Ito na lang kaya hindi sa galing sa YouTube. Wala na akong maisip na nag-even eh. Sumasakit talaga ulo ko. Yan, para babatayin yung bata. Sige, pakasigot na lang po guys Ah, Oo. Paglutan ka, bilugan nyo na. Sige, for example, not or P is the or of not or R. Misa kasi R kasi tatlong numbers naman lumalabas. Sagot. Okay, ano sagot diyan guys? Babalikan ko na. Mag-e-enlive na ako kasi sa susunod tutuloy natin kasi masyadong mahaba. Hindi ka na. Okay, sagot na lang po. Ito yung question. Not P is the or of not R. Okay, sagot na. Saan mo nag-aagin ka? One of the application of truth table is on the electrical circuit. Saan mo lang Okay. yan? Sarado ko yung yan. Mm-mm. Sarado ko yung terrace. Anong mga table nito? Table mo tayo, guys. Mamaya, mahalat. Halika na. Ano ba mga given? Sige nga, bibigyan ako ng given para sa mga hihirapan. Sige, magbibigyan ako ng given. Is P, is Q, depende po sa prop nyo. Oo, wait lang. Walang bus na, walang bus. Sasarado ko lang yun. Yan ka lang. Not P. Sige, kayo na lang magsagot guys Not Q. Tapos yung not P in or not R. Ay, Mama doon. R po tayo, sorry. Yung mama doon tagad. Lahat naman tayo nagkakamalat. Nobody's perfect po tayo. Anong sagot guys? Pakisagot na lang. Okay. You can think of two opposed as in on and off. Kaya minsan one and off na yung ginagamit. Okay po. Pero sa electrical engineering po kasi ginagamit kasi ng on and off. Anong sagot guys? Baliw ko na lang Ang sagutan niyo. Okay, dito. Ang galing sa niya Ang galing. Okay. Ano? Ang galing naman ni Red. Ang galing. Basta mag-enlive na ako kasi wala kasi magbabantay ng bata. Wait lang. Anong oras na? So, i-continue natin sa susunod na linggo. Yung truth table. Ayan. Bitin tayo sa oras 1 hour and 45 minutes. Galing naman ni Red. Kasi susulatan ko na kasi mag-enlive na ako. So, king na. So, sabi daw ni Red, ang not P natin is kabaliktaran ng not P natin. Ganito ang mata nyo. So, sa mga hindi marunong abot sa mga truth table, kailangan ikalat yung mga mata nyo. Ikalat yung mga mata nyo, okay? Mamaya. Manghang ko, bahala ko. Ito, okay. Hanghang? Okay, so, focus po tayo doon sa P, Ang P natin is feelings 1. Ano kabaliktaran ng P? Kasi nakalat po tayo. Kabaliktaran ng 1 natin is 0. Tama na po si Red.
Tapos ito naman, kabaliktad ng 1 is 0. Kabaliktad ng 0, 1. Para ka lang nagbaliktaran. Yun lang, madali lang naman kaya logic eh. Tapos ang P natin, yung 0, maging 1. Tignan natin. Yung pa yung sinagutan ko ha, beside yun lang naman po ang tanong. Grabe po kayo, sir. Good, it's Mary Ann Pork, sir, in this design. Thank you. Matabawin po sa puso. Red. Tama po kay si Red. 110. Kapag ang R natin, ganun para 0. Ang tapos ang 0 natin, ay, wala. Ang kabaliktaran ng 0. Kapag ang R natin, kabaliktaran ng R natin yung 0 is 1. Kabaliktaran ng 1 natin is 0. Parang ganun na rin. Tapos yung 0 is 1. Okay, ang galing naman ni Red. Hindi, sasagutan na niya kasi ikakat na natin kasi mag-enlive na ako kasi sa susunod na lang po kasi okay, huwag na magan. Okay, ingay. So, di ba nakasagot na natin? So, ito yung ipopokus natin. Ang hinahanap natin, or yung tinatawag na conjunction. Conjunction po tayo, guys. Kaya, wait lang na. Yung disconjunction pala, nagkamali ako. Hinan mo naman eh. Disconjunction po tayo, or tayo. Pag nakita yung or, ano may mga logic. Umingay, king. Ito yung sagot natin, ito yung box natin. Focus. Kapag ang 0 yung 0, naka-or po tayo. Huwag kasi. 1001. Okay. Papa ko. 1101. Sige po. Kapag yung 00, so will be the 0 po talaga. Kapag, mamaya. Katatapos na ako yung na. Okay. Tapos nun, kapag ang 0 and 1, wala po talaga yan, so 1 po talaga yan. Kapag ang 1 and 0 is the 1. Eto, 1 and 1, 1. Okay? Ang pinagbago lang yung 0. Sige. Kapag pinabago yung mga para sa false or para sa 0 po talaga. So, galing talaga ni Sir at talaga ni Red. Double check natin kung mali ba ako. So, itong sagot niya ay 0111. 0, ay, galing talaga. Okay, in-live na lang po ako kasi sa susunod na yung to treble, ha? Dinuro ko na po yung yung grammar. Ha? Ano? Ano susunod? YouTube. Akala ko, susun. Grabe naman yan. At least, may isang traumatic po talaga true. Tama po kayo, sir. Hindi makakalabas. Yan. Upo lang dyan ako. Upo lang. Sige, mag-enlive na ako kasi sa susunod na yung to treble. So, diniscuss ko na po yung mga grammar tsaka yung mga definition nila. Sige, bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye. That's alright. Alin po yan? That's alright. Hinamo. Yan. Sige. That's alright. Alin po? Yigo. Matik na po kasi pag throw up. Oo, ingay. Sige, ingat po kayo. Iko-continue na natin yung table sa susunod na linggo, ha. Kasi ako po ay magpapahinga kasi binabantayan ko yung pamangkin ko. Wala kasi mag-ano. Or. Okay, or. Yes po, or logical operation. Or po. Disconjunction po tayo pag or, ha. Pag ganyan,
Or po yan, okay? Parang later ba na, parang victory po yung style, okay? Mag-enlight kasi ako kasi walang magbabantay. Sa susunod na lang po yung truth table, ah. Ingat po kayo at mag-aral mabuti. Oy, magsimba kayo mamayang gabi, ah. Simbang gabi na yun, ah. Totoo ang Diyos. Oo. Hindi yung pagsasimbang gabi is na magpo-forma-forma, makikita kayo ng girlfriend niyo, hindi mali yun. Simbang gabi po, nakatipindi sa schedule ng simbahan nyo. Sa amin, mga alas 6. Minsan naman, 7, depende. Magsimba po kayo kasi totoo ang Diyos yan. Hindi po yung di porket kapag simbang gabi guys, nagpo-forma-forma kayo, hindi mali yun. Mga yan, King. So, ingat po kayo, magandang gabi, ay magandang hapon po. I-download ko po sa YouTube, ah. Ingat po kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. Magsimba kayong gabi, ah. God bless. So, see you on the next Sunday po tayo, ah. I-continue natin yung truth table natin. Alam naman yan, ah. Ingat, sige. Magkakat na ako, ah. Kasi babantay ko yung pamangkin ko. I-continue ko sana yung truth table kayo. Walang magbabantay, baka kasi mag-distress. Huwag naman sana. Okay, susunod na lang po yung linggo. Mag-aaral kayo mabuti at magandang hapon po sa inyo lahat. See you on the next Sunday. Bye po, pasensya na po.